Mga kaibigan, nagbabalik po ang Panahon TV. Ngayon po, silipin naman po natin kung ano na nga ba ang mga water levels ng mga pangunahing dam dito sa Luzon. May tatlo po tayong pangunahing dam dito sa Luzon, ang Angat, Pantabangan at Magat. At ito nga po ang nagbibigay ng tubig dito sa may Kamaynilaan at dito sa mga kalapit nitong bayan. Unahin po natin ang Angat Dam dito sa may Bulacan. Nagkaroon nga po ng negative deviation levels ang Angat Dam at umabot yan ng negative 0.07 meters kahapon. Nananatili po ito sa 179.0 meters at less than 180 meters na kanyang low water level. Ngunit sa mga susunod na araw naman mga kaibigan, ayon sa Pag-asa, dahil umuulan na nga at nagpapatuloy naman ang ating rainy season, ay maaari na itong bumalik sa normal. Sunod naman sa ating update, ang Magat Dam dito sa may Isabela, may ganoon po tayong deviation level dyan na naging negatibo rin kahapon. Umabot po yan sa negative 0.52 meters at kasalukuyan itong nasa 169.04 meters. Ito po ay nananatiling ligtas at higit sa low water level na 160 meters. At huli sa ating update, ang Pantabangan Dam, considered isa sa mga pinakamalinis dito sa bansa at nagbibigay rin ng irrigation water at power supply dito sa may Luzon. Kahapon ay naging negative rin po ang deviation levels ng Pantabangan Dam at umabot yan ng negative 0.11 meters, habang ito naman ay nananatiling higit sa kanyang low water level na 171.50 meters at kasalukuyang nasa 185.01 meters. Mga kaibigan, ito ang ating mga dam ngayon. Ngayon tag-ulan ay tinataya ng Pag-asang maring unti-unti nang tumaas at bumalik sa normal dahil tuloy-tuloy na rin ang pag-ulan na binibigay ng ating mga low pressure areas at mga paparating na bagyo. Inaasahang tuluyan na rin aangat ang water supply dito sa mga dam na ito. Ngayon naman po ay pagpatuloy natin ang ulat panahon sa pagsilip sa paglalaro ng temperatura dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin po natin dito sa Luzon, ang Baguio City ngayong araw na ito ay magkakaroon ng low temperature conditions. Aabot lamang yan sa 15 hanggang sa 26 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa may Gawing Silangan, ang Tuguegarao ay magkakaroon ng higher temperatures than usual. Aabot yan sa 24 hanggang sa 35 degrees Celsius. Dito naman sa may Kabisayaan, ang Tacloban ay magkakaroon ng lower temperature ngayong araw na ito. Aabot lamang yan sa 24 hanggang 30 degrees Celsius at magiging medyo maulan ng panahon. Habang dito naman sa may Iloilo at Bacolod City ay magkakaroon po tayo ng mas mataas na temperaturang maglalaro sa 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. At dito naman sa may Mindanao, ang Zamboanga City ngayong araw na ito ay magkakaroon ng higher temperatures. Aabot yan sa 24 hanggang 33 degrees Celsius. Habang dito naman sa may kabila ay magkakaroon ang Cagayan de Oro City ng lower temperature ngayong araw na ito. Maglalaro lamang yan sa 23 hanggang sa 30 degrees Celsius. Mga kaibigan, noong nakaranas tayo ng pagbagyo, naging isa sa mga suliranin dito sa bansa ang pagbagsak ng maraming puno. Alam nyo ba na ang karamihan ng mga punong ito tulad ng akasya ay hindi native sa atin? Ano nga bang mga puno ang angkop sa ating bansa at may katangian na mabanat upang tumagal sa malakas na hangin? Narito ang ilan sa mga resilient trees ng Pilipinas. Isa rito ang katmon, ang Dilenia philippinensis na may malalim na ugat na angkla nito upang hindi ito mahatak ng malakas na hangin. Malakas din itong humigop ng tubig at kayang tumagal sa pagkababat sa tubig. Sunod naman sa ating listahan ang kamagong o Dispyros blancoi na isa sa mga pinakamatigas na kahoy dito sa bansa. Tulad ng katmon, malalim rin ang ugat nito at mainam na sumasangga ng hangin na umiihip dito. Ang pili naman o Canarium ovatum ay mayroong malalim at mayabong na mga ugat at tukod dito ay nagbibigay suporta rin dito mula sa mga bagyo at tumutulong na hindi masyadong mabasa ang lupa kung saan ito nakatanim at maring makapigil sa pagguho nito. Samantala, ang Bitaog rin o Calophyllum inophyllum ay mayroon ding extensive root system at madalas na nakikita sa mga coastal areas o lugar na malapit sa dagat kung saan nagsisilbi itong panangga sa malakas na hangin sama ng mga bakawan o mangroves. At syempre hindi pahuhuli ang pambansang puno, ang Nara o Pterocarpus indicus. Ang malalim at mayabong na ugat nito, pati na rin ang angking tibay ng kahoy nito ang nagbibigay katangian ditong tumagal kahit sa napakalakas na bagyo. Mga kaibigan, lahat ng mga punong ito ay likas na mula sa Pilipinas at likas rin na dinisenyo ng kalikasan na indahin ang mga sama ng panahon na madalas dumaan sa ating bansa. Panahon na upang isipin nating magtanim ng mga ito. Napaganda na natin ang kapaligiran, nakatulong pa tayo upang mapanatili ito. Kami po ay magbabalik matapos ang ilang paalala.